Kanina po nag-enjoy ako. Ano yung awit na yun? Yung faithfulness, yung goodness ng Diyos. Alam po nyo, yung awit na yon, yung kanina, yung huling awit. Kung na-experience nyo po yon sa buhay nyo, na-experience yung kabutihan ng Diyos, yung kanyang faithfulness, kailanman hindi ka pinabayaan, at sabi yung goodness niya, hinahabol ka. Hinahabol ka ng kabutihan ng Diyos. Kahit tumatakbo ka, hinahabol ka ng Diyos. Bilang anak. Alright? Ready na po ba tayo? Doon po tayo sa Isaiah 34:16. Ang sabi po ng Panginoon, seek ye out of the book of the Lord. Commandment po ng Diyos dyan. Ang utos ng Panginoon, hanapin ninyo yung aklat ng Panginoon. Pag sinabi pong book, aklat, may nakasulat sa loob ng aklat. Ang sabi ng Diyos, hanapin ninyo yung book of the Lord. And read. Yon. Pag nakita mo, sabi niya, basahin mo. Why? Bakit? No one of these shall fail. Lahat na nakasulat sa aklat, sabi niya, walang isa man dyan po ang magmamaliw. None shall want her mate. Ano ibig sabihin? None shall want her mate. Ano ibig sabihin? Hindi niya kailangan ng iba pang aklat para siya i-interpret. Mismong yung aklat ng Panginoon ang magbibigay ng unawa sa mga magbabasa ng may pagnanais po na maunawa. Ano sabi niya? Why? For my mouth it had commanded, ang sabi ng Diyos. Sapagkat mula sa aking bibig, iniutos ng Panginoon na ano, and His Spirit, it hath gathered them. Ano ibig sabihin? Yung laman po ng aklat, ang Diyos po ang nagbuo at nagpuno ng lahat ng bagay na yan. Yun pong, pag binasa niyo po yung Bible, at naunawa nyo na ito po yung salita ng Diyos, nanaisin mong unawain yan. Bakit? Kamukha po ng sinasabi ng awit kanina. Ganito ko po ngayon naintindihan po yung kaligtasan ng tao eh. Yung kaligtasan po, yung unawa at pagnanais na makilala ang Diyos, dumadating po yan sa mga taong una sa lahat na appreciate niya yung kabutihan ng Diyos. Yung mula nung nagkaisip ka, nakita mo yung Diyos na hindi ka pinabayaan sa buhay. And then, dumating ka sa punto ng buhay na talaga namang pinagpala ka ng Diyos sa physical na bagay. Pero, marami kang dinaanang katakot-takot na mga, di ba? That's the way of God. Kahapon nga, may mga kausap kami na, may mga anak na, yung bang lumaki sa sinasabing mga nabuhay doon sa silver spoon, ano ibig sabihin nun? Yung pinanganak na ang kanyang kutsara ay mga silver, ano ibig sabihin nun? Nabuhay sa karangian. Right? At meron naman mga anak na ipinanganak sa paghihirap. Meron isang taong mayaman na nakapag-establish po ng malaking kumpanya, dumating sa panahon na mahina siya, magre-retire na siya. Gusto niya ngayong ipasa sa mga anak niya yung business na kanyang binild. Ang problema, hindi kakayanin ng mga anak sapagkat lumaki sila sa luho. Hindi nila alam po yung experience ng hindi na-build po yung patience. Ano yung patience? Pagtitiis, pagtsatsaga. Pwede bang matutunan yung pagtitiis at pagtsatsaga sa theory o sa school? No. Natututunan yan dahil sa dinanas mong paghihirap. Nakaka-relate po tayo. Diba? Yun, nandun yung patience at saka long-suffering na tinatawag. Walang anak na gustong kumuha sa business. Why? Kasi ang challenges talaga pag business matindi. Tama? May nakita siyang potential na tao, doon niya ipapasa. Bakit? Kasi nakita niya yung taong potential na yun na talaga efficient at maraming diskarte marunong. Bakit? Sapagat yung tao na yun dumaan sa hirap. Kaya kung ikukumpara yung tao na yun na naipasok sa kumpanya and later on nakita ng may-ari na dapat pagtiwalaan nito, pag yun ay pinagkumpara sa mga anak niya at dito sa taong ito na hindi niya man kaano-ano, mas pinagtitiwalaan niya itong tao nakasama niya. Kasi efficient siya, honest. Why? Kasi matinding dinanas siya from the ground. I believe po, ganun din sa Panginoon. Ang nakaka-appreciate po ng kabutihan ng Diyos, yung mga tao nakaranas ng halos hopeless sila, halos maraming dinaan ng katakot-takot na luha, sama ng loob. Di ba? The worst people na makita mong nagdusa sa buhay at nakilala yung Panginoon,
yun talaga yung mananatiling genuine yung pag-ibig sa Diyos. I believe yun ang mga taong hahanapin ng Diyos at nais niyang kilalanin ng Panginoon. Kaya sinasabi ko nga sa aking konklusyon na yung kaligtasan po, offer yun ng eternal life, nakapiling mo ang Diyos. Kung may experience ka na ang Diyos ay mabuti sa'yo, ang Diyos hindi ka pinabayaan kailanman, hindi ba, nanaisin mong kilalanin yung Diyos na yon at makasama mo siya. Tama? Pero yung mga taong walang appetite, walang interest, hindi nakikita yung kabutihan ng Diyos, they go on living like parang mga beast, mga hayop, hindi nila hanapin ng Diyos. At hindi nila ma-appreciate yung offer ng eternal life. Pero yung mga tao pong nakakita niyan, hahanapin yan. Kaya ang commandment ng Panginoon, seek ye out of the book of the Lord. Alam po nyo sa aking pag-aaral ng Biblia for 30 years now, lalo pong nagiging matibay yung aking pananampalataya na yung laman po na aklat na ito, hindi kwento, hindi myths, hindi legend. Kasi lalo na po ngayon, nasa age of information tayo, mag-google ka lang, lalabas po yung historical facts ng Bible itself. Yung mga scientists, yung mga archaeologists na naguhukay, nakita nila mga evidences mula sa lugar na sinasabi sa Bible, at pinatunayan yung laman po ng Biblia, accurate. So from there po, lalong nagtutumibay at nagbibigay ng kagalakan, totoo lahat ang nakasulat dito. Yung ignorante at yung mangmang, hindi papansinin yung laman niya kasi hindi niya inaral at hindi niya sinasaliksik. Kaya sinabing, seek ye out of the book of the Lord. And again, ang Christianity po, galing po doon sa laman ng aklat. Kung ikaw ay nagpo-profess na kay Kristo, abay tiyakin mo, yung ba pinagmula ng pagiging Kristiyano mo na yun ang Biblia, totoo ba ang nakasulat dyan? Kasi kung hindi totoo yan, doon na ako sa Buddhism at sa Hinduism, sa Quran, etc. Kasi wala rin katiyakan yung mga yon, edi wala rin katiyakan pala ito kung hindi totoo. So kung totoo yan, mag-iisip ka ngayon, ano ba yung laman yan? Di ba? Kaya ang Bible po may descriptions eh. Ang utos, saliksikin nyo yung aklat ng Diyos. Pag sinasaliksik mo yan, meron kang desire. Ano sabi ng Panginoon? Sa John 14:23 hanggang 24 po tinay. Jesus answered and said unto him, if a man love me, do you love Jesus Christ? Hindi ba ang mga buong mundo, they nagse-celebrate ng Christmas, believing na yun ang kapanganakan ni Kristo? Pero yung Panginoon, meron siyang question. Meron siyang qualification. Ang sabi niya, if a man love me, he will what? Keep my words. Nasaan ang words ni Jesus Christ? Nando sa book of the Lord. Tama? And then sabi niya, yun nga po yung bottom line eh. If a man love me. Ngayon, paano masasabing iniibig mo ang Panginoon Jesucristo? Babalik ka sa buhay mo eh. Makikita mo yung ginawa ng Diyos sa iyo. Ako po, in my life po, bagamat nasa Panginoon ka na rin for several years, dumadating din po yung time na meron kang fear, may doubt. Pero pag bumalik sa Word of God, tapos makita mo yung mga kinatatakutan mo, wala naman pala. Tinutugunan ng Diyos yung kasagutan. Hindi mo man nakikita ngayon, pero dumadating on time, yung lahat ng kailangan mo, binibigay talaga ng Panginoon. For a while, nawawala yung takot mo kasi, wow! Yung kinatatakutan ko nung isang araw, nung isang linggo, or several days, eto yung sagot. Diba, for a while, masaya ka, pero habang nabubuhay itong sa laman, patuloy naman yan eh. And then, another problem will arise, saharap ka na naman, nandun naman yung fear. And then, makita mo na naman, nandun yung supply ng Diyos. Alam nyo, ang mahalaga po sa lahat, yung mindset. Yung bang mindset mo, naisipan mo na ang Diyos kasama mo, ang Diyos nasa iyo. Kaya yung Jesus answered and said, if a man love me, he will keep my words. And my Father will love him, and we, the Son and the Father, will come unto him and make our abode with him. Sabi ng Panginoon, ako at ang aking Ama ay paroroon sa Kanya at maninirahan na kasama siya. Ano ang bottom line? If you love Jesus Christ, you will keep His words. Yung nasa aklat po ng Diyos. Right? Kaya, habang ikaw ay lumalago sa pananampalataya, nag-iiba rin po yung level ng thinking mo ayon po sa laman ng aklat. Kaya you will study. Kasi po, ang primary purpose ng Diyos is renewing the mind, di po ba? Binabago yung ating
isipan. And as the mind grows, ay malaking difference po yan. Sa John 4:24 po tayo. God is a spirit, and they that worship Him must worship in what? Spirit and in truth. Pansinin niyo po maigi. Ang worship po ay saan? In spirit. Nung ito po ay binanggit ng Panginoon sa mga kausap niya, yun po yung time ng isipan po ng mga kaharap niya nando sa Old Covenant. Okay, sa Old Covenant po kasi ang isip ng mga tao, physical. Physical pupunta sa temple, physical na magsasacrifice, lahat po sa physical. Ang sabi ng Panginoon po, tingnan niyo po yung 23. Pansinin niyo po yung pagbabago na binigyan ng Panginoon sa kausap niya. But the hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. Pansinin yung pagkasabi. Yung true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. Not in the physical. At yung truth po'y tinutukoy yung kanyang salita. Kaiba po yan sa kaisipan ng mga kaharap niyang mga apostol at Samaritan, nang isip po sa worship nila under the Old Covenant, physical lahat. Lahat na nakikita. Pero dito po, pagdating ng Panginoon Jesucristo, binibigay po niya yung quality ng tunay na worship, is spirit and in truth. Pag sinabing spirit po, yung small letter S, palagi nandun po yun sa mind. Ang spirit po, tinutukoy yung salita, yung thoughts, yung imaginations, everything that is in the mind. At ang bumubuo sa mind po, yung truth, which is the words. Kaya, when it comes to worship, nando ka sa spiritual level, nagko-commune ka with God through His what? Through His words. Kasi yun ang spirit. Your mind is receiving the words na nagmumula sa kanya. Doon din po nakasalalay yung sinatawag na unity. Kasi yung iba, ang sabi sa unity, gusto natin magkaisa tayo. Ang question, magkaisa saan? Ang isip na marami, magkaisa sa organization. Pero sabi ko, walang turo ang Bible na merong unity in the flesh. May mag-unite ba sa flesh? Wala. Tingnan yung mga politiko. Mga political party na malalaki, bukas, hiwa-hiwalay na yan. Kasi iba-iba ng interest ang flesh. Ang unity sa Bible, ito po, Ephesians 4 po, tingnan nyo. Verse 3. Ito po yung biblical unity. Sabi niya, endeavoring to keep the unity of the big letter S, is spirit in the bond of peace. Ang unity po, nandun sa spirit. At makita niyo sa 4, there is one body, there is one faith, one baptism. Verse 6, one God and Father of all, sabi niya, who is above all and through all and nasaan? In you all ang sabi niya. So, when you talk of the unity po, ang unity po nasa spirit. Kaya, pag pinag-usapan po yung fellowship, sometimes people, ang fellowship is yung nagkikita-kita yung in the physical. Alright? But that is not the higher form po ng fellowship. Ang fellowship po ay nandun sa spirit. Fellowship not in the flesh, but in the mind. People who are like-minded people. People whose mind is what? Of the Lord. Kaya ang sabi ng 1 Corinthians 2:16 po, tingnan nyo. Ito po yung ating common personality or common kind of thinking. Ano sabi niya? For who hath known the mind of the Lord, that He may instruct him. But we have the what? Ang isang mananampalataya, meron siyang present possession ng ano? We have. Sino yung we? The believers. We have the what? The mind of Christ. And the mind of Christ po is consist of what? His words. Therefore, pag ang pinag-usapan ay salita ni Kristo, doon tayo nagkakaroon ng meeting of the minds kay Kristo. Because every believer po na sinutukoy dyan ay nasa sa kanya yung mind of Christ. Tama? Kaya po, yung Bible po, nararapat lang na maintindihan ng bawat na kay Kristo. Kasi yun po yung book of the Lord. And alam nyo, sabi ng Panginoon, sa John 16 po tiniyo, verse 13, sabi niya, howbeit, when He, the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth, for He shall not speak of Himself,
But whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come during their time. So, pagdating ng Espiritu, sabi niya, i-guide kayo sa truth. Ano yung truth? What is the truth? Ang sabi ng Panginoon yan, thy word is truth. John 17:17, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. So, mga kapatid, habang lumalago po tayo sa pananampalataya, natututunan nating tingnan, nalulugod ba ang Diyos sa ating sinasabi nating pagsamba? Yung quality ba ng ating worship, yung ba yung sinasabi ng Diyos na nararapat? Kasi po, ayoko namang aksayahin yung oras ko, yung oras ninyo, yung pera natin, yung panahon natin. Kasi, kung sasamba tayo sa Diyos at hindi naman pala yung honored worship ng God, di ba waste lahat? Daming tao nasa mga organisasyon at relihiyon, doon na tumatanda, doon na nagkakaanak, doon na nagkakaapo, hanggang sa mamatay. Pero maraming agam-agam sa isip niya, una, ligtas ba ako? Tumanda ka na dyan, hanggang ngayon hindi pa alam kung save ka. Di ba? Di ba waste of time tsaka life? Then, yung Bible, hindi mo pa nabasa. Alam nyo, natural desire yan. Sabi nga, sa buhay natin, di ba? Pag oras ng pagkain, alam natin oras ng hapunan, di ba? Hahanapin mo ba yung kakain? O alam niya, uuwi siya, kakain sila sa lamesa, sabay-sabay. Di ba normal yon? Almusal, pananghalian, hapunan, yun ang oras ng pagkain. Hindi na sa hinahanap, hindi na sa tinatawag kasi yun ang oras sa sabay-sabay kayong kakain. Tama? Ganon din yung salita ng Diyos. Kakain ka rin ng salita ng Diyos. Maghahanap ka. Sabi ng Panginoon, man shall not live by bread alone, flesh, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Yun po yung spiritual. As you grow in the physical, you grow in the spirit. Kasi po, yun ang healthy. Whatever is we are facing and experiencing in this physical life, pag wala po yung Word of God, mabigat. Tama po? Mahirap. Walang direction. Pero, kasabay nung paglago po sa physical, ganun din ang spiritual, you will learn to see things according to the spiritual reality. Doon ibabalance po yung yung fear, yung stress natin, yung negative thoughts na nagdudulot ng marami sakit sa isip ng tao. Pag natututo ka sa spiritual, na-apply mo sa personal life mo, kuminsan, may mga taong kinabubuwisitan mo, makita mo pa lang, kumukulo na yung dugo mo. Bakit? Kasi meron kang bad experience sa tao na yon. Tama? Matagal ng panahon yon, ganun pa rin yung nangyayari sa'yo, nakita mo pala yung tao na yon, nabubwisit ka na. Sinong talo? Ikaw. Pero pag dumating yung panahon na natututunan mo yung mga bagay ng Diyos, nabubura sa isipan yung negative, napapasok yung positive, which are the heavenly things, nawawala yung galit, nawawala yon. Masaya kang mabubuhay. Pag natutunan mong tumingin sa bagay na hindi ka naghahanap ng masama, ay napakasarap po, napakaligaya mo. Hindi ka humahatol, hindi ka humihusga, hindi ka nagiging killjoy. Sabi nung pinsan ko, kayo ba, okay lang ba sa inyo yung Christmas? Kabukha nung ganitong reliyon, ganyan, bawal daw, hindi daw totoo yan. Nung nasa reliyon ako, pinsan, ganyan din ako. Pero natutunan ko sinabi sa Bible ni Pablo, yung charity, sabi niya, we know, alam naman natin. Pero yung mga bagay na hindi naman dapat binibigyan ng dahilan para mag-away-away kaibigan at kamag-anak, huwag mo nang pansinin nyo. Anyway, ang itinataas si Jesus Christ. Let's enjoy. Ba't mo bibigyan ng ganun yun, di ba? So, yun po. Until time, matutunan mo, nagbabago yung attitude mo. Kung dati po ako, naku, hindi pwedeng magmano, hindi pwedeng magsabi na Merry Christmas. Kasi bawal. Yun ang kakitira na isip. Tama? So, that's the way it is. Bakit na bago? Sa turo po ng Biblia. Hindi ka na mag-iisip ng kaaway, hindi ka mag-iisip ng masama, ang iisipin mo, si Kristo. Ngayon, mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral na nakita, I hope na nakukuha na po ninyo yung ating tinuto, na sa ating panahon po, ang ministry ng Panginoon ay reconciliation. Tingnan niyo po 2 Corinthians 5:18. And all things are of God, who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ, and hath given us to what? The ministry of reconciliation. Pag sinabi reconciliation, ang gawain mo ay nakikipagkasundo. Tama? 19. To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto Himself. Pansinin niyo po yung comma. Sa kanyang paraan po ng reconciliation, anong ginagawa? Not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of
reconciliation. Naintindihan po natin? Madaling maintindihan yan. Sino yung barangay official dito? Alam naman natin yan. Sa barangay, pag merong magkapit-bahay na nag-away, saan pupunta? Sa barangay. Anong gagawin ng barangay? Aareglohin. Isosolve yung problema. Pag nasolve ang problema, anong kasunod? Beso-beso na kayo. Bakit? Wala na yung problema, tapos na eh. Yun po yung reconciliation. Bago dumating ang reconciliation, tinapos muna yung condemnation. Kasi sa condemnation, naharami sino may problema, di ba? Sino may kasalanan, di ba? Pag umamin yung isa, oo nga, sorry, humingi ng tawad at pinatawad, meron pa bang problema? O, ano kasunod? Reconciliation. Beso-beso na tayo. Sa reconciliation, uulitin mo pa ba yung kakalkalin mo pa ba yung ginawa niya? Kasi pag kinalkal mo yon, mag-aaway kayo uli. Kaya sa ating panahon, ito po patungkol sa relasyon ng tao at sa Diyos. Ano ba ang problema ng tao sa Diyos? Yun. Diba? Yung sin. Tama? Ang tanong, tinapos na ba ng Diyos yung sin? Tinapos niya saan? Dito. Sa cross. Kaya dito sa cross, tingnan niyo Romans 8:3. For what the law could not do. Ano yung law? Kautusan. Why? Ba't hindi magawa ng kautusan yan? In that it was weak through the flesh. Yung law, kalaban talaga niya yung flesh. Yung utos ng Diyos at yung ating laman magkaaway. Never na masusunod ng laman yung kautusan ng Diyos. Kaya ang sabi niya, alam ng Diyos. Alam ng Diyos. Kaya ano ginawa? God sending His own Son. In the what? In the likeness of sinful flesh. Sino yun? Si Kristo. Dumating siya sa anyo ng sinful flesh, yung pagkakatawang tao. Kanino yung sinful flesh? Kay Kristo o sa tao? Sa tao. Bakit kailangan? And for sin, yung salitang condemned, past tense. Tama? Condemned sin in the flesh. Kaninong flesh? Kay Kristo o sa lahat ng tao? Sa lahat ng tao. Ang tanong, kailan nangyari yung paghatol? Kailan? Kailan hinatulan yung sinful flesh? Kailan? Yes, dito. 30 AD. Tingnan yung Hebrews 9. Ito po yung hindi naintindihan ng napakaraming relihiyon. Binabalik-balik yung reconciliation, di mo ko, binabalik-balik doon sa condemnation. 26 po. For then must he often have suffered since the foundation of the world, but now once in the end of the world hath he appeared to what? To put away sin by the sacrifice of himself. Ako po nyo, nang dumating si Kristo, doon sa kanyang pagkapa sa krus, anong inalis niya? Yung sin. Kailan nangyari? Nung pinako sa krus. Di ba pinag-aralan natin last time? Kung pinanganak si Kristo po nung 4 BC, at sa'y pinako sa krus nung 30 AD, ilang taon siyang namatay? 33 years old. Tama? Kaya po sa ating study, ang kapanganak ni Kristo, it's either 6 to 4 BC. Bakit meron tayong date na pwedeng ipakita? Meron po kasi sa Bible. Kailan ba pinanganak si Kristo? Ano yun? Luke chapter 2 verse 1. And it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. Sinong Caesar? Augustus. Sino siya? Emperor ng Roman Empire. Nasakop din niya ang Jerusalem. Bakit mahalaga yan? Kasi yan po yung time pinanganak si Kristo doon sa Bethlehem. Yan po yung gabing buntis si Mary, walang gusto magpatuloy, tumuloy sa sabsaban. Sa verse 5, to be taxed with Mary, his spouse, while being what? Great with child. Buntis siya, manganganak na, bumalik na sa Bethlehem. Sinasabi ng walang magpatuloy, di ba? Kailan yan? Sa time ni Emperor Augustus. Si Augustus, so, naghari siya from 27 BC to 14 AD. So, pwede mong makita ngayon, sa period na ito, pinanganak si Kristo. Kaya kung siya'y pinako noong 30 AD, 33 years old, siya namatay. Kasi meron siyang from age 27 hanggang 30 AD, dito siya nag-start na ang kanyang ministry. Meron tayong date, pinaka-nearest date kung kailan sa pinanganak at kailan sa pinatay. Saan mo makita? Historical record yun. Sa time ni Emperor Augustus. Kaya po mga kaibigan, mga friends, ito pong period na ito hanggang 70 AD, punong-puno po yan ng historical facts. Historical facts, ano ibig sabihin? Sa time po na ito kasi, ito yung time ng
Roman Empire. Ito rin ang time po ng mga Greek philosophy. Ito rin ang time na sumulat po yung mga historians. Mga historians na nasa Rome at saka nasa Jerusalem. At itong mga ito po, hindi po sila mga mananampalataya. They are historians. Sumulat ng mga document at nandyan po sa Google natin. Tacitus, Josephus, mga taong nabuhay po sa time na ito, sa period na ito. Kaya, the more na inaaral mo po yung Biblia, ngayon po, mag-Google ka lang, meron ka na makitang dokumento na nag-agree sa history. Halos Google na pong ginagamit kasi nandun lahat ng information. Kaya yung mga cellphone po nyo, wag nyo aksayin lang sa sa Facebook. Mag-study kayo sa Google. Kung anong tanong sa isip nyo, itanong nyo sa Google. Lalabas yung sagot. Pero aralin mo pa rin, di ba? Baka mali. Ayun. Kaya it give us po sa time na ito ng opportunity to study kahit matanda na tayo, may cellphone ka naman, kahit nag-iisa ka lang, marunong ka magbasa, magdadagdag kaalaman sa atin yan. Ako po, hirap din ako sa technology ngayon eh. Kagabi nga, hindi ko alam gamitin yung Waze at kaya nagkalito-lito. Pero enough po yung ating desire matuto kasi nga, sabi nga ng scientist, uulitin ko, binibigyan ka ng health pag ang mind mo ay active. Pag meron ka, kahit senior ka na, pag nadadagdagan yung kaalaman mo, bumabata pa rin ang pakiramdam. Kasi nag-active yung brain cells mo, sabi ng mga scientists, it helps with the command ng brain cells na mag-supply ng mga neurons, ng mga kung ano sa katawan. It's a great help na matuto uli. Kaya sabi ko sa church, gawin po nating Bible School and Church. Pag Sunday, nagtuturo si pastor, magdala kayo ng Bible, magdala kayo ng notebook at ballpen, kopyahin, sulat. It will help po yung ating mental health as well as physical health. Paglabas mo ng church, may laman. Meron kang dala. Tama? Dapat ganun. Ganun po yung mga believers during the early days. Ang worship po during the early Christian days is edifying the body. Hindi naman tinawag na worship eh. Kasi ang worship po is actually it's an individual thing. You worship the Lord. Pero yung meeting nila, ang goal and purpose is to build every believer, to edify, to feed them, mag-grow sa faith. Sabi nga, di ba sa Corinthians, kung meron sa inyong doctrine, kung meron sa inyong psalms, kung meron sa inyong testimony, for the benefit ng mga believers, do it, sabi niya. Ang primary goal is lumago yung mananampalataya sa kanyang faith. Kaya, ako, ang aking iniambag sa body of Christ is yung teaching. Makuha yung attention mo na for 7 days, pwede mong kalimutan na muna natin yung yung sa labas, yung problema sa labas, yung trabaho, kung ano man yun. I-focus natin yung isip natin muna sa church, sa teaching, sa singing, sa praying. Di ba maganda yon for a while? Paglabas mo, laban na naman dyan sa mundo, kahit anong marapit mo, di ba? Mahirap kasi, walang break yung isip mo. Kung ang isip mo, 7 days, yung pa rin ang laman, mahirap yan. Dapat, on the 7th day, kung kayo ay nagmi-meet ng 7th day, whatever day it is, na kayo nag-aaral, nagsinasabing sumasamba sa Panginoon, itabi mo muna yung alalahanin mo. I-focus mo muna dito, hindi naman maghapon ito eh. 1 oras lang, mahaba na, di ba? Take the most of it. Makita nyo, makikinabang kayo. Tama po ba? Kasi po, it defeat the purpose of so-called worship, thanking the Lord, kung wala kang nare-receive in the Spirit. So, kamukha ng ating pinakita last time, nakatitiyak po tayo na ang condemnation tapos na po nung 38. Tapos na yung judgment. Kaya ang judgment po ngayon, tiniyo, 1 Corinthians 15:22. Ito po yung kalagayan ng mga tao in our present time. For us in Adam, all die. Even so, in Christ shall all be made alive. Ano ibig sabihin? Sino yung in Adam? When you say in Adam, ano ibig sabihin? Unbeliever and those who are in the flesh. Paano tayong na in Adam by means of what? Physical birth. The flesh. Yun po yung sin na pinako. Paano ka ngayon in Christ? Dapat ka rin isilang kay Kristo. Tama? Kasi pag hindi ka sinilang kay Kristo, doon ka lang sa Adam. And you are dead. Physical? No. Spiritual. Kung ikaw ay na-in Christ, ano sabi niya? You are alive. Ang tanong, paano ma-in Christ ang tao? Yan ang tanong. Tingnan niyo po.
1 Corinthians 4:15. For though you have 10,000 instructors in Christ, yet have ye not many fathers. Why? For in Christ Jesus I have begotten you through, sabi niya, kay Kristo isinilang ko kayo sa pamamagitan ng ano? The gospel. Ano yung gospel? What is the gospel? Ano yung gospel? At tinan nyo, 2 Corinthians 4:3. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Kaya di ba last time sinabi ko, kung gusto niyo ma-check yung kaharap ninyo may dalang Biblia at nagsasabi nagtuturo ng salita ng Diyos, tanong niyo yan. Sabi dito sa 4:3, kung hindi mo alam ang gospel, you are lost. Kayo po, alam niyo ba yung gospel? Dapat alam niyo. Ano ba yung gospel? Saan makikita? Si Pablo po ang nagsalita, dapat si Pablo ang mag-i-explain. Saan makikita po yung definition, yung content ng gospel? Saan? Anyone? Meron sugot doon. Tandaan niyo po ito, mahalaga ito. Ang sabi ni Paul, kung hindi mo alam ang gospel, you are lost. You're unsaved. May nagsasabi, ang gospel, yung Bible. Really? Yung bang lahat na nakasulat sa Biblia, good news? May lake of fire nga eh. Pag sinabing good news, meron ka mabuti balita sa'yo, Brad. Ano tatanong sa akin? Hoy, may mabuti balita ako. Ano yun? Tatanong mo, tumama ka sa wedding. Hindi ba good news yun? Ang gospel, ibig sabihin, may mabuting balita ako sa kaligtasan mo. Ano yun? Dapat ang tanong. Ito yung sagot. 1 Corinthians 15, 1-4. Tinayo, dinefine po ni Paul yung gospel. Moreover, brethren, I declare unto you. Dinideklara ni Pablo. Yung subulat po ng 2 Corinthians saka 1 Corinthians, isa lang yung si Paul. Ano yung dinideklara niya? I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received. Ito yung tinanggap ng mga mananampalataya, and wherein, at ito yung tinatayuan ng mga tunay na mananampalataya. Ano yun? Verse 2, by which, the gospel, also ye are, doon ka naligtas, ang sabi niya. If ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believe in vain. Malalim po yan eh. Pero doon tayo sa 3. Ito yung deklarasyon sa 3. For I delivered unto you first of all that which I also received. Ano yun? How? That Christ died for our sins according to the Scriptures. Ano yung una? Ano yung unang laman ng mabuting balita? Kung papaano si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Saan makikita yon? Ito, how that Christ died for our sins. Paano? Anong dahilan? Pangalawa, doon po sa balik natin, 4. And that He was what? Buried. Bakit inilibing? Ano ang inilibing? Ano ba yung pinako? Ano yung pinatay? Ano yung nilibing? Di yun? Good news ba yun? Sino yung sin? Ako, kayo, tayo, sa laman. Yung ating flesh, yung ating old man. Good news ba yun? Tapos ba doon? Hindi. And that He what? Rose again the third day according to the Scriptures. Ano nangyari? Siya ay mula sa mga patay, nabuhay na maguli. Ngayon, kung ikaw ay na kay Kristo, nasa saan ka? Ano ang identity mo ngayon kung ikaw ay na kay Kristo? Nasaan ka? Dito ka. Nando sa resurrected Christ. Ano ibig sabihin? Nabuhay na mag-uli ka na. Buhay ka na. Kung wala ka pa kay Kristo, nasaan ka? Nasaan ka? You are nothing. Wala ka sa tingin ng Diyos. Kasi patay ka eh. 1 Corinthians 15:22. Ito po yan. For us in Adam all, even so, in Christ shall all be made alive. Ilang kapanganakan po yan. Yung in Adam, physical birth. Yung in Christ is spiritual birth. Yan po yung born again. Tingnan nyo, John 3:3. Jesus answered and said unto him, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Yung again, ilang beses yung again? Dalawa. Again. Tama? Ano yung again? Verse 5. Yun yung 5. That which is born of the flesh is flesh. Pinanganak ba tayo sa flesh? Yes. Yan yung in Adam. Pero may kasunod. And that which is born of the what? Spirit is spirit. So, pinanganak ka sa laman, pero dapat ka ipanganak sa espiritu. Ilang pagkasilang yon? Dalawa. Kaya, born again. Born of the flesh ka, pero hindi ka nanatili. Nung ikaw ay nanampalataya kay Kristo, isinilang ka sa espiritu.
Yun ang kaligtasan. Buhay na kailanman ay hindi mamamatay kasi galing kay Kristo. Yan po yung resurrection na sinasabi. Dito ka na ngayon, nabuhay na mag-uli ka na at ang sabi ng Panginoon, hindi ka na mamamatay. Kaya po, tinin niyo yung Galatians 4:29. Sa panahon po ng mga mananampalataya, but as then that he was born after the flesh, persecuted him that was born after the Spirit. Among the Jews po, merong nananatili sa flesh, the unbelieving Jews, pero yung na kay Kristo, sila yung born after the Spirit. Pansinin nyo, magkaaway. Pine-persecute palagi ng born of the flesh yung mga born of the Spirit kasi hindi nila maintindihan, hindi nila matanggap. Anong sabi ng Diyos kung say born of the flesh lang? Tinan nyo, Romans 9:8 po, tinan nyo. Pag ikaw ay born of the flesh lang, ano sabi ng Bible? That is, they which are the children of the flesh, these are not the children of God. But the children of promise are counted by the sin. That is why, mga kaibigan, sabi nga ng Bible, examine yourselves whether you be in the faith. Tayo po mismo yung magtatanong sa sarili natin, isili lang na ba ako sa Espiritu? Ako ba yung na kay Kristo? Ano yung manifestation? Number 1. 1 Peter 2. Ayan, verse 2. As newborn babies, ano yung natural na desire niya? Desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Tinan niyo po yung terminology ng Biblia, hinahalin tulad sa ating nakikita, sa ating paligid. Ang bata, anong unang hinahanap ng bata? Milk. Dito, ganun din. Yung isinilang sa Espiritu, anong hanapin niya? Milk of the Word of God. Tama? So, if that is the case, tumpak. Meron kang pagnanais na maunawa yung salita ng Diyos. Kaya po mga kaibigan, nung 30 AD, ano nangyari? Natapos na yung judgment ng sin. Tapos na. How about yung judgment ng Revelation 20? Dito po nagkakamali yung marami. Tinan niyo. Sa Revelation 20, verse 11. Eto. And I saw a great white throne and him that sat on it, whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. 12. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of the things which are written in the books according to their works. Halos lahat po ng reliyon, inaako yan. Kaya, isinisisi sa isip mo, dadating ang panahon, hahatulan ka ng Diyos. Ano ang tinatanim sa'yo? Yung works. Tama? Kaya, ang nasa isip niya, fear. Ang kahatulan ba, kailan naganap? 30 AD, tapos na eh. Anong kahatulan ng tinutukoy dyan? Para po sa Hudyo, yung nangyari po yan dito. Yan yung Great White Throne Judgment ng Revelation 20, nung panahon po na hinatulan po yung Israel, nung wanasak po yung Jerusalem, kasi mga Hudyo po ang pinag-uusapan doon. Ang tanong, para kanino ba po yung aklat ng Revelations? Sinong hahatulan doon? Revelation 17:1. And there came one of the 7 angels which had the 7 vials, and talked with me, saying unto me, Come hither, I will shew unto thee the judgment of the great war. Judgment daw para kanino? The great war that sitteth upon many waters. Ang tanong, sino yung great war? Nahahatulan dyan. Andyan din po yung sagot. Tinan niyo po, Revelation 17, verse 2. Pag binabasa po kasi natin yan, nakakatakot, di po ba? Pero teka muna, sino bang kausap dyan? At kanino patungkol yung judgment na sinabing great war? Sabi sa 2, with whom the kings of the earth have committed what? Fornication. Anong klaseng fornication yan? Sexual, physical ba yan? Hindi po. Idolatry. And the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication. Ang earth po dyan yung land, yung Jerusalem. Ang sinasabing nag-commit ng fornication, sino? Israel. Kasi yung Israel, siya yung tinawag na wife ng Diyos, asawa ng Diyos. Di mo pa kayo nakita ko last time? Na yung Israel, dinala sa bahay ng Diyos nung sila ay nagkaroon ng marriage. Kaya lang yung Israel, ang nangyari? Kumuha ng ibang asawa, dinala sa bahay. Yung idols. Sino na una? Yung 10 tribes, yung Samaria. Kung nangyari, ikaw lalaki, may asawa ka, inuwi mo sa bahay, umalis ka sandali, makita mo yung asawa, may ibang lalaki, ano gagawin mo? Palayasin mo. Tama? Ganun po yung nangyari sa Israel. Naunang nakipagkalo niya yung 10 tribes sa Samaria, kaya ano nangyari? Pinalayas nung 722 BC, pinalayas ng 10 tribes, ginamit yung Assyrian Empire. Sumunod yung mga Hudyo at Benjamites sa Jerusalem, ganon din, ginawa rin yung
ginawa ng kapatid niya. Nagdala rin ng idols dun sa tahanan ng Diyos. Anong ginawa? Pinalayas din. Kailan nangyari? 589 BC o 86 BC, pinalayas, in-invade ng Babylon po yung Jerusalem, naging alipin yung mga Hudyo. So he carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw a woman, yung Great War. Anong itsura niya? Sit upon a scarlet-colored beast. Yung babae, nakaupo saan? Colored beast. Sa salita natin, sa lengguwahe natin, pag sinabing ano yan, mas mataas pa yung langaw na nakatungtong sa kalabaw. Ano ibig sabihin? Nangihiram ng power yung nakaupo doon sa beast. Sino yung nangihiram ng power? Yung Israel. Sino yung beast? Yung Roman Empire. Nung pinako si Kristo, sino nagpapako? Sino nagsabi, ipako yan? Sino nagsabi nun? Hudyo. Pero may power ba sila magpako? Sino may power mag-impose ng death penalty nun? Sino? Yes, si Pilate. Roman Empire. Tama? Yun ang sinasabi. Yung power ng apostate Jews sa panahon na yon galing sa Roman Empire. Kaya yung inuusig nilang mga mananampalataya ng mga Hudyo, kahit saang lugar ng Roman Empire, hindi nila magagawa yan kung walang approval ng Caesar. Kaya si Pablo, di ba, kumuha ng sulat, approval ng Roman Empire, binigay sa high priest para usigin yung mga Kristiyano. Bakit galit din ang Roman Empire sa Kristiyano that time? Kasi pinapakilala that there is one Lord which is Jesus Christ. Ayaw ng Caesar. Kasi yung Caesar nagpapakilala na siya yung Panginoon. So nagkasundo, Hudyo, tsaka yung Roman Empire, pinersecute. Kaya nakaupo siya. Verse 4, and the woman was arrayed in purple scarlet, color po yan ng priesthood. Okay? Doon na tayo sa 5. And upon her forehead was a name written, Mystery, Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth. Tanong, sino yan? Yung Great War yan. Sabi na, yan yung Babylon, yung Iraq yan, kaya si Saddam Hussein nun, ginagawa uli yung Babylon City. Akala ng mga dispensationalists, yun na yun. Dumating si Bush, yung New World Order, ginera. Nawala na naman, di ba? Iba na naman. Hindi. Pinakilala ko sino yan, nando sa 6. Ayun, sino yung Mystery Babylon? Yon. And I saw the woman drunken with the blood of the saints and the blood of the martyrs of Jesus. Sino po yung guilty sa blood ng mga saints at ng mga martyrs? Sino? Yan yung kausap ni Jesus Christ. Tignan yung Matthew 23:33. Yun ang sinasabihan niya. Ye serpents, ye generation of vipers, how can ye escape the damnation of hell? Kayong mga ulupong, kayong mga lahi ng mga ahas, paano ninyo matatakasan ng impyerno? Sino ba yung kinakausap dyan? Kasama ba yung mga tao dyan? Tignan niyo yung 34. Bakit sinabihan sila ng ganon? Wherefore, behold, I sent unto you prophets and wise men and scribes, and some of them ye shall kill and crucify. Some of them ye shall scourge in your synagogues and persecute them from city to city. Kasama ka ba dyan? May pinatay ka bang propeta? Meron ka bang pinatay na apostol? O kamag-anak man? Meron ba? O kung wala, hindi ka kausap dyan. Sinong kausap? 35. That upon you, hindi sinabi upon they. Upon you yung nasa harap niya, mga Hudyo. Kasama yung mga Pariseo. Upon you may come all the righteous blood shed upon the earth, from the blood of righteous Abel, Genesis, unto the blood of Zachariah, son of Barachiah, is between the temple and the altar, 2 Samuel. Binubuo po niyan lahat ng propetang pinatay nino ng Israel. Tapos, ang sabi sa 36, verily, I say unto you. Kasama ba tayo sa you? Yung kausap niya. Ano mangyayari? All these things shall come upon this. Hindi sinabing that. This, yung nasa harap niya. This generation. Kanino? Kasama ka ba sa generation na yon? Sabi niya, lahat ng mangyayari na ito, mangyayari sa henerasyong ito. 37. Oh, Jerusalem, Jerusalem that killest the prophets. So, yung Mystery Babylon, balikan natin Revelation 17:6. Tinawag na Babylon, bakit? Kasi dinidescribe kung anong uri ng mga tao na yung nasa Jerusalem. Sino daw siya? Drunk with the blood of the saints and with the blood of martyrs. Ano sabihin? Siya po yung guilty sa pumatay sa mga propeta at mga apostol. Revelation 18, verse 24. And in her, yung woman po ang pinag-usapan, was found the what? The blood of prophets and of saints and of all that were slain upon
the earth. So, ibig sabihin, ang Revelation po ay talagang patungkol po yan sa mga Hudyo at nangyari po yan ng period ng from 66 hanggang 70 AD. Eksakto po yun na 3.5 years ang turo po ng Biblia. Lahat pag binasa nyo po, patungkol sa kanila yon. Kaya pag naintindihan po natin ito, wala na sa isip natin yung judgment, yung condemnation. Ang nasa isip mo, yung grace of God, the heavenly things, the heavenly treasures of God. Kasi po, yung period na ito, nandito po yung tribulation, yung 666, yung sinatawag na end of the world, ano pa, yung Satan, etc. Yung lahat po ng sinasabi ng mga doomsday preacher na magaganap every time na lang na merong crisis sa mundo. Oh, malapit na yung rapture. Malapit na dumating ang Panginoon. Iwanan nyo na lahat yan. Dadating Panginoon sa December 31. Oh, 30. Ano ba tayo ngayon? No, 2 araw na lang. Po, pastor, anong gagawin namin? Ibigay nyo na lahat yung kayamanan sa church. Kasi magra-rapture na. Pastor, ba't iiwanan namin sa inyo? May iwan ka ba? Pinagtatanong na gano'n Di ba? Ang dami pong naloko niyan. Sa US, ang daming sa Korea. Kasi naglagay ng date setting. Iba talaga naghihintay sa date na yon. Walang nangyari. Alam nyo ba? Diyan nag-umpisang dumami po yung Seventh-day Adventist. Yung Jehovah's Witnesses, hindi ba nakita yun? 1611. I am not sure kung 1611, pero meron isang pakilalang si William Miller. I-google nyo. Itong William Miller, Baptist, nag-predict siya ng specific date sa time nila, dadating na yung Panginoon. Alam nyo ba? Ang daming naniwala. I-google nyo. Nung bigyan yung exact date, hindi dumating. Nagalit sa kanya. So, yung iba, humiwalay. Yung iba, naging Seventh-day Adventist sa pamagitan ni, sino yung babae? Kasi, nag-predict din siya. Mali siya. Dadating pa yun sa ganitong date. O di may bagong propeta na naman sila. Sumama sa Seventh-day Adventist. Yung iba, humiwalay doon, napunta sa Jehovah's Witnesses. Kasi nag-predict din si Judge Rutherford ng specific date, 1944 yata, 48. Dadating daw yung Kristo. Yung iba napunta sa Mormons, yung Jesus Christ of the Latter-day Saints. Yan po yung history nila. Kasi merong isang nag-predict ng specific time period na dadating Kristo, hindi nangyari, bumuo ng sekta, hanggang ngayon naghihintay sila. Ang dami pang humuhula ngayon, nagbibigyan na date, wala naman nangyayari. Hindi ba nung nakakahala tayong mga tao? Naglalagay ng date, kailan ba yung huli? Si Kimbuloy, naglagay ng date nung 2023 yata yun. Di ba? Ano ba yan? Ang dami pong gumagawa ng date setting. Maraming naloloko. Yung iba po, naghuhukay pa ng kuweba nung Y2K. May naghuhukay pa ng kuweba. Nagtago ng biga. Mga pastor, nag-iimbak ng pagkain. Di ba? Ang daming naloloko. Bakit? Kasi mali ang pinapaniwalaan. Ang mananampalataya dapat merong wisdom. Hindi ka dapat. At sabi ng Bible, let no man deceive you and do not deceive others. Huwag kang magpapadaya, huwag ka rin mandadaya. Kaya, ang papaniwalaan mo, yung sinabi ng Diyos sa kanyang salita. Paano malalaman nyo kung di mo pinag-aaral ang Biblia? Sabi nga po sa mga family, ang una talagang teacher po sa family, magulang. Father and wife. Bakit? Yung mga anak po natin, lumalaki yan, maraming nakikilala. Hindi mo alam, yung nakikilala niya, meron palang i-input sa kanya. Pag yung anak mo, walang foundation, baka pag uwi sa'yo niyan, Muslim na siya. Magdidebate na kayo ngayon. Ay kahirap na nun. Kasi naturuan ng iba. Huwag nating hayaan yung anak natin tuturuan ng iba. Dapat yung anak natin na magtuturo sa kanila. Anong gusto niyo po? Yung anak niyo turuan nila o yung anak niyo magtuturo sa kanila? Saan nag-umpisa yun? Sa tahanan. Di ba? Encourage natin yung mga bata magbasa ng Bible. Pag nagbabasa ng Bible yan, especially po yung King James, kasi yung King James Bible po, maganda po yung kanyang vocabulary, tsaka yung pronunciation ng words, may rhyme. Saka sa lahat po ng Bible, ang King James Bible ang very rich po sa vocabulary. Pag ang anak po o tayo nagbabasa niyan, maraming input sa ating words. Kahit ikaw estudyante or professional, pag alam mo yung Bible mo, mas may edge ka sa mga kasama mo. History, math, geography, andyan po lahat sa Bible yun. Plus, of course, yung spiritual level, umakyat. Apektado rin yan ng iyong personal decision in life. Tama po, it's a good thing to study the scriptures. Not only yung traditional na, nagsimba ako, okay na ako nagsimba. Kasi Sunday naman. Wag, sayang po kasi. You have to take
more coming from God ayon po sa salita ng Diyos. Pag sineryoso po natin yung pagbabasa ng Bible, may mawawala ba? Wala. It will add more sa iyo. Personal po kasi yan eh. Personal. In proper time came, God will let you stand and you will speak. Sinong gagamitin ng Diyos? Yung puno ng kaalaman ayon sa salita. Yan po yung aking desire sa inyo mga kapatid, na magkaroon ng personal desire sa katotohanan ng Bible. Kaya sabi nga, much better may nagko-question, may nagtatanong. Ibig sabihin, nag-aaral ka. Tama? Kung ano yung laman mismo ng Bible, imagine, para po magka-interest kayo sa Biblia, at least po, dapat meron kang bird's eye view po ng Bible. Ang Bible po is talking about, sa Old Testament, is talking about po yung Israel. Why? Kasi po, yung first 5 books, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, sinulat po yun ni Moses para kanino? Israel. Remember, mag-uumpisa ka po dyan sa Israel. This is Egypt. Paanong nabuo po ang Israel? Sa Egypt. Parang sa sinapupunan. Paanong magkakaroon ng bata ang sinapupunan? Dapat merong seed. Sino yung seed na napunta sa Egypt? Sino? Joseph. Pansinin niyo. Si Joseph po is the perfect picture of Jesus Christ in every aspect. Siya yung most beloved son among the 12 sons ni Jacob, di ba? Sa lahat ng anak niya, siya yung merong pinakamagandang damit. Kaya ano yung reaction ng mga kapatid niya kay Joseph? Envy. Yung inggit po nakakamatay eh. Anong ginawa kay Joseph dahil nainggit? Nilaglag sa sa bangin. At yung damit, nilagyan ng dugo. Tapos, patay na! Di ba? Yun po yung bunga ng inggit. Kaya huwag kayong magtaka pag may nainggit sa kanyo, halos, di ba? Wala ka nang ginagawa sa pero bakit sinisiraan ka? Inggit yun. Alright. No. So, nangyari, dumating doon, dinala niya, sino na? Yung father niya, si Jacob, at saka yung kanyang mga kapatid. So, ano nangyari? Dumami. Binigyan sila sa Egypt ng special place. Anong tawag sa special place nila? Binigyan ng pero. Goshen. Hindi nyo ba alam? Habang binubugbog ng sumpa yung Egypt, madilim ang lahat, isa lang ang maliwanag lugar. Yung lugar ng mga Hudyo, yung Goshen. Madilim ang buong Egypt, pero yung Goshen maliwanag. Nandun ang presensya ng Diyos, diba? So what happened? Dito rin natin na-relate yung gospel of Christ. Di ba dapat galit si Joseph sa mga kapatid niya? Dapat din niya inaruga eh. Pero ang ginawa niya, tinanggap niya. Anong sabi ni Joseph? Alam niyo, kaya nangyari sa akin yung kasi hinanda ng Diyos para maligtas din kayo later on. Kasi nagkaroon ng famine. Di ba? Kaya tinanggap niya eh. So dumami sila. Namatay si Jacob. Naku po, lumabas yung nasa kaibuturan ng budhi ng mga kapatid. Sabi nila, patay yung Joseph na kapatid natin eh. Hindi naman totoo pinatawad tayo niyan. Ginawa lang yun dahil kay ama. Namatay na si ama. Patay na tayo ngayon. Alam mo reaction ni Joseph? Umiyak. Sabi niya, ang tagal ko kayong tinanggap dito. Ibig sabihin, hindi pa kayo naniniwalang pinatawad ko kayo. Pero mo, all along the way, binless sila, inaruga sila. Pero ang isip pala nila, masama pa rin kay Joseph. Ganon din kay Kristo. Doon sa krus ng Kalbaryo, pinatawad na ba ang tao? Yung tao hindi naniniwala. Hindi pa, kailangan pa humingi ng tawad. Tama? Ang sabi ni Kristo, hindi, pinatawad ko na kayo. Hindi pa, kasi hingi pa ako ng tawad. Di ba? Ganon yun. Ilang kasalanan ang pinatawad sa'yo? Lahat ang sabi, Colossians 2:13. Ito po, dapat to magsaya ka na eh. Ibig sabihin, sabi niya, having forgiven you how many? Ano pa iniisip mong kasalanan ngayon? Ganon din po kay Joseph. No? Kaya nung narinig niya, umiyak siya. Ibig sabihin, hindi kayo naniwala. Ibig sabihin, hindi ka rin naniniwala sa ginawa ni Kristo. Maraming ganyan. Okay. So, all along, ang pinag-usapan, nung proper time, pinanganak na dito, lumabas na siya, tinawag na isang nation, Israel. At tinawag siyang Son of God. Tutuloy na natin yan hanggang dumating po yung Kristo. Meron doon pinanganak na nation dito. Sino yung seed? Si Kristo. Tama? Kay Kristo, naidagdag yung mananampalataya. Kaya ito'y tinawag na Israel of God. Ito sa New Covenant, ito sa Old Covenant. Ito po yung flesh, nasa ilalim ng law. Ito po yung spirit, which is of grace. Ito po yung time natin. Wala na tayo dito sa Old Covenant. Ito na tayo. May difference. Ang difference po, alam niyo kung ano, Ephesians 1:3. Pagka atin pong pinaniwalaan to, tinanggap ito, you can shout, Lord, thank you so much! Praise the Lord! Praise God! Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, Why?
who hath blessed us. Future or past tense? Present possession mo. Pinagpala ka na o hindi pa? Ito yung the best. Anong pagpapala? With all spiritual blessings where? Yung katayuan mo ngayon, you are already blessed with the ultimate, which is yung heavenly. Ano pa ba yung ultimate blessing na pwedeng imagine ng tao? Kundi yan. Yan pa lang po, deep in your mind, kahit anong dinadanas mo sa buhay na ito, inside, meron ka rejoicing kasi, anyway, hindi naman ito talaga yung buhay ko. Meron kasing heavenly. Yun po yung diwa ng Pasko. Yun po yung Kristo. Kung walang Kristong ipinanganak, kung walang Kristong dumating, walang access ang tao sa heavenly things, sa eternal things. Si Kristo po yung nagbukas ng pinto. You are already blessed with all spiritual blessings in heavenly places. Kaya lang mahalaga po yung preposition, in Christ. Ikaw yon, if you're in Christ. Ito po yun. Ang seed, si Kristo. At ang bunga, yung mananampalataya. Isinilang ka sa New Covenant blessing. The heavenly and spiritual blessings. Kaya, sabi sa Romans, di ba? Wala ka na sa laman. Ikaw ay nasa Espiritu. Kaya, pag sinabing nasa Espiritu, yun po yung mindset. The mind of Christ. Ako po natin. Kaya lumalabas ka po doon sa physical, in 2 Corinthians 4:18. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. Sabi, ang tinitingnan doon ng mananampalataya, yung bagay na hindi nakikita. Bakit? For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. The good thing po, nasa spirit tayo. So we are eternal people. We are spiritual, heavenly people if you are in Christ. I hope we're getting this po.